Baka ninyo, may tao karon. Nakamakbondo mo? May tao. Mayroong tao hindi sa misteryo. Ikuha, kabutang na. Either daghang tapol o wag yun naman kanang makita ka ron kung anong ilubong niya ito na nililong ka rin. Anong gastusurol. Okay, di na. May masa kayo maayo, kasabdan talang mo, niyang panaw ng paglangit. Huwag ka palas luti. Sige, ang sipakutan na, para makulit na mo. Mayor, nabitin ka sa Senate hearing. Kung sa pa yung gusto rin mo? Wala man nabitin, pero mas gusto ko unta na mas dagang pangutana pa. Kay daghang mga ikaw nga yung maitatanong pa na tumalaman ng tao. What I'm trying to say is that at that short of time that I was sitting there as a resource person, ako yung may the one who had the longest experience dito sa mga gobyerno. I was a prosecutor, then I was vice mayor, congressman, and then presidency. Ako yung may maraming experience na kadaanan. Yung pinaka-importanteng nakatulong talaga sa akin, yung pagka-abogado ko at naging prosecutor ako. Medyo hindi naman sa pang nagyayabang ako, pero kapak ko talaga yung crime and criminality and criminal. Mabuti na naman ng buong sambayanan ng Pilipino na talagang hardline. Hindi naman ako galit. Yung sabihin mo na may galit kaagad ako sa puso. Hindi yun, but hardliner talaga. Kaya nga ako nagturo sa Police Academy. But hindi ako nagturo dito sa mga colleges and universities. Pwede naman sana dito lang ako noon. Kaya lang talagang sinadya ako na mag-travel ako ng mental. Pagkatapos na trabaho ko sa ako. Kasi gusto kong magturo sa mga pulis, pati sundalo. Ito, importante ito. Itapon ninyo sa labas. Sa Manila and everywhere. Baka hindi kasi niya ako na buha yung takbo ng utak ko. Kasi matagal ang tatay kong gobernador dito sa province of Davao. Wala pa itong Davao del Sur, wala pa yung Davao del Norte, Davao Oriental, wala pa yan. Isang Davao lang yan. Ang capital, Davao City. At matagal ang tatay kong gobernador, so isang probinsya yung hawak niya. Kaya kung pupunta siya sa Davao del Sur, hindi siya magkapunta na ng Davao del Norte o Nisende. At kuminsan pupunta siya ng Oriental, magsasakay siya ng barko, ilang araw, kasi Davao del Oriental yung facing the Pacific Ocean. Ganun kalaki ang Davao.
yung more or less yung isang malaking lugar, magulo yun. Hindi naman kaagad-agad, pero putukan dito, putukan doon. Kaya ako nasanay na nanonood sa tatay ko, yung usap niya palagi, yung provincial commander, ito yung mga Philippine Army, provincial officer, isa yung sa police PNP. Kaya marami akong input sa buhay ko. Sa galit talaga ako sa... Hindi ako galit sa isang tao na. Galit ako sa lahat. Pati yung mga polis alam nila, mali is mali. Druga is druga. Hold up is hold up. Kidnapping is kidnapping. Kaya sabi ko, pag nagsalubong tayo sa isang kanto, nagulo tayo. So, ano? Mayor, sabi ni Trillanes, may draft yung sa cemetery, yung statement mo na may draft na daw na nasabi sa ICC. Anong reaction natin sa kanila? Alam mo, kung maniwala kay ni Trillanes ang pakla na yan, walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sasagutin yung buuanan. Wala. Yan ang isang misteryo. May isang tao na bobo, bakit lumusot sa PMA? Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa ang kulol. Kung hindi magpublika, gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung kala mo, ano, the idiot, itong si Trillanes. Ano ang style ng buang na yan? Kung katabi ka niya at ayaw niya ikaw, pipinturahan ka niya ng itom para maging puti ang ulol na yan. Wala namang medal of valor, wala namang medal of merit, tapos nagwala dyan sa... Alam mo, kung ako ang presidente ng panahon na yun, patay na yan. Kung ako ng presidente tapos mag-mutiny na doon, matagal ng kasabay siguro ng nitong ibang cemetery. Mahirap kay Nograles ay Trillanes, akala niya matapang siya. Yung pagkakala niya kay sundalo siya, ay dumaan ng PMA. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo. PMA yan. Pero itong ulol na ito, at bakit sumalig na yan sa inyo? Siya lang may utak, siya yung may bayag na Trillanes. Tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa. Wala ka nang ginawa sa bayan mo. You have nothing to contribute or had contributed to this country. Nag-umpisa ka, lumabas ka ng barak, gulo ka, binigyan ka ng amnesty, ngayon, ang bunganga mo, bunganga keke, mga sundalo, tangin. Wala. Ano contribution niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas para kung magsalita ka ng hero? What have you contributed to this country? May nahatid ka ba ng kapwa mo Pilipino na pobre na nahatid mo sa ospital? Nalagaan mo? Nagpakain ka ba dyan sa mahirap ng tao sa Manila? Kung hindi ka nga kilala sa Caloocan, tapos gusto kang... Alam mo, pag tumakbo ka Trillanes sa Caloocan, doon ako magkampanya. Utang ina mo, doon ba ako makita? Doon kita babuhin.
Talagang baboy, talagang baboy. At kunin ko yung mga istorya ng mga classmate mo sa PMA, pati yung sundalo. Doon ko sabihin sila, ito yung sinabi ng mga sundalo sa ulol na ito. Ang problema nito, ang misteryo natin is kung natuli ba itong animal na ito. Buang-buang gago ka ng sino. Mayor, ngayong All-Souls Day, bali, ano po ba ang mensahe niyo sa inyong parents considering ang mga nangyayari ngayon sa inyo? Apo. Well, maybe sa langit, no? I'd like to assume or presume na sa langit ng tatay pa rin nanay. Kita naman nila ang mas malapit na rin ako. Tanda na ako. Kunting panahon ako. Kung makita yung katawan ko, dito na rin ako. Sabi ko dyan lang, sa isang kanto, tinuro ko nga kay Bonges dyan para na hindi pa tayo doon. Yung mga ganun because of my Chinese ancestry. Diba alam ng tao siguro na may duwa kong Egypt. Mayor, what can you say about dun sa mga nagsasabi na dapat din daw lalahanin yung mga naging biktima daw ng EJK? Siguro sa 100 may palpak siguro na isa. Tanong ko, ito ang mga pulis natin mga buang ito? Kasi dumadaan ng psychiatric test. May psychological sila, examination. Hindi naman itong bago mga pulis ng Pilipinas, pulis ko noon na magpatay ng ibig kong sabihin, yung kayong pumasok talaga sa druga, hindi lang sa druga, hindi alam ng Pilipinas. Nung bago akong mayor, maraming kidnapper, hold upper. Nakita ninyo dito, kayong mga taga-Davao, dyan, dinidisplay ko sa daan. Yung mga kidnapper, hinahayaan ko muna na paramihin ko yung langaw bago paramihin ko sa punerarya ripo ninyo. Galit talaga sa kriminal, lalo na ang droga, kasi sisirain nila. Ang market kasi ng droga, bata. Mga anak natin, teenager, high school. Pag nasira yan, sira na ang buhay niya. Sira na ang pamilya niya. Wala ng future yung bata na yan. Tapos pinaaral hanggang college, dugo at pawis ng nanay pati tatay. Pagdating doon sa college, bigyan mo ng droga, bigyan mo ng shabu. Pag naloko, napurnada ang pawis nila. At ganon na lang kung gaano sa kumot sa Tagalog. Ang ginaganon? Wala Tagalog dito. Kinakrampol. Gano'n lang. Wala akong patawad. Basta yung droga, kidnapping, criminal. Kung natin pag-usapan, alam na dito sa daki. Kayo nandito ngayon, nakikinig kayo, pati sa likod ko, nakikinig ngayon dyan. Kung ikaw ay hold upper, kidnapper, umalis ka na kasi pag naabutan kita, utang ina-ilibing ka talaga dyan sa pakanting mo. Mayor, bumisita po si BBM doon sa ilinan ng kanyang papa o kanyang ama. Sabi po nung mga nakararami na wala po din silang utang na loob sa iyo.
Ano po yung, ano po Wala yun? silang utang na loob sa akin. Yes po, kasi kayo po yung dahilan kung bakit na-invento yung kanyang papa doon sa hindi na naman. Wala ako utang na loob sa kanila. Wala silang utang na loob sa akin. Hindi utangan ng loob ito. Hindi kami magkilala, hindi kami magpinsan. Wala akong... Hindi ako naniningin. Trabaho lang ako. If they offered to say that statement, they are utterly ridiculous. Lahat yung trabaho ko. Mayor, aside dun sa mga biktima ng GK, nananawagan din ng hustisya ang pamilya ng mga pulis na nag-ano ng war on drugs. Yan na nga. Ang mahirap nito, mga ganitong human rights. Tinitignan nila yung patay na tao dyan, sabihin mong biktima ng ano, higit. Eh paano yung mga polis ko, mga sundalo ko? Ayan, nakalibin din dito banda. Paano yan? Paano yung mga sibilyan? At paano yung mga pamilya dito sa Pilipinas na nasira ang buhay nila dahil sa droga? Kayo mga drugista, talagang papatayin ko kayo. At kayong taga Davao, alam ninyo, at malita ako isang araw sa pumasok niya. Maaga ka dito. Mayor, ano po ang reaction natin Mayor tungkol sa statement ni Senator Ejercito na dapat ilinto na yung investigation ng war on drugs? Wala akong pakialam kung mag-imbisigan kami hanggang... Pero I would appreciate, alam mo, hindi yan ang... Okay, maganda yung sinabi ni Senator Ejercito. Isa yan kung bakit. Alam mo kung bakit. Ito, nagawa ito ng Silyo kasi may negosyo pa ang tatay pati yung nanay ko. Yung buhay sila. Pero hindi yung milyon-milyon. Yung hanap buhay lang. Nung namatay itong tatay ko, dahan-dahan ang pinagawa ng nanay ko. Kasi love niya eh. Pero kami, kayo, alam mo ninyo, kayo mga taga-Davao, wala akong... Kaya kung patawag ako ng patawag sa Manila, padala nila ako ng ticket. May pera ako, may retirement ako. Malaki. Ang problema, hanggang kailan ako mabuhay sa mundong ito? Retirement pay ko na lang ang doon ko papunin yung pamasahe ko. Meron kung sa meron. Pero hindi ito tatagal ng 7 to 10 years. Buti sana kung may mag-disponer sila na hindi lahat ng tao na opisyal, presidente nagyaman sa nakaw. Alam nito yan. Mayor, nabanggit niyo po na hindi enough yung time doon sa Senate hearing. Bali, ano pa po ba yung mga bagay na gusto niyo pang ma-open or ma-discuss doon? Basta gawin ng gobyerno, hintuin ang... Kasi gobyerno yan, hintuin hindi yan droga. Kasi yan talaga ang puno. Masisira ang bayan natin yan. Kawawa ang next generation. Yung nag-high school, pati maging college. Huwag na masyado nasa media kasi alam ko, turugin pa kayo lahat. Mayor, kung iimbitahan ka sa Quadcom na ng Congress with regards to investigation sa war on drugs, pupunta ka ba, Mayor? Alam mo mga ganito yan eh. Hindi naman ako napapasuplado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lahat. Yun na yung the committee meet yung substance ng testimony ko. Kung gusto nyo malaman nila na extrajudicial killing, sinabi ko wala.
maraming patay. Pero hindi, sabi ko, hindi naman binabaril. Kung paulit-ulit ang nila, okay man ako magkabiro. Total, pareho rin ang sagot ko. Magdebate lang kami mga debate noon. Kayo rin ang sagot ko. So kung anong gusto nila malaman, tignan lang nila yung tape sa proceeding. Makinig lang sila yun na yun. Ngayon, kung may para sa ibang bagay na itanong, it must be alien to the main topic. That labat, So hindi ka pupunta, Mayor? Kung hindi ka depende sa katawan. Hindi naman siguro sila maniwala nung unang invitation nila na sabi ko, kung so yung I'm not good. Magsi-74 na po ako. At mahina na yung katawan ko. Mayor, kung babalik ka sa Davao bilang mayor, anong gusto mo pang ipaano, gagawin dito? Alam ko, behave lang tayong lahat. Kung ako maging mayor ulit, pakiusap lang. O talagang galing sa loob mo. Lumayo naman kaya lang.